Noong January 2024 ay may balitang gumulat sa Pilipinas maging sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Dahil may dalawang Pilipinong inaresto sa Japan dahil umano sa pag-abandona sa dalawang bangkay. Na kinalaunay naging double murder case investigation. Ang kwento na to ay ang isa sa pinaka naging kontrobersyal na pangyayari sa pagitan ng dalawang bansa, bansang Pilipinas at bansang Japan. Ang kadalasang mga pangyayaring naririnig natin ay ang mga Pilipino ang inaabuso sa ibang bansa. Pero sa pangyayari na to ay para bang dalawang Pilipino ang naging sangkot sa pagpatay. Pero paano nga ba naging sangkot dito ang dalawang Pilipino? Sino at anong pangalan nitong dalawang Pilipino na to? Ano ang mga nakikitang ebidensya na nagturo sa kanila at ano ang naging epekto nito sa mga ilang kababayan natin na nasa Japan? Ayan ang mga bagay na pag-uusapan natin sa video na to. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong January 16, 2024, si Ichiro Takahashi, mga nasa 30 taong gulang, ay umuwi sa bahay nila sa Adachi Ward, Tokyo, sa Japan. Bandang alas 7 na to ng gabi, kakauwi niya lang galing sa trabaho. At pagpasok niya sa bahay nila ay may napansin siyang kakaiba. Kadalasan pag uwi niya sa araw-araw sa parehong oras, yung mama niya ay nagluluto na, habang yung papa niya naman ay may nililinis o kaya naman nanonood ng TV. Pero nung araw na yun ay sobrang tahimik ng bahay nila. Patay din yung mga ilaw at mukhang walang tao sa loob. Sa kabila nito ay tinawag niya pa rin yung mama at papa niya at sinabi niya nakauwi na daw siya. Pero walang sumasagot, mukhang wala ngang tao sa loob. At sa pag-aasikaso niya ng sarili niya ay nanlamig yung katawan niya. Dahil nagsimula niyang mapansin yung ilang mga talsik ng dugo sa loob ng bahay. Agad niyang tinawagan yung cellphone ng mama at papa niya pero hindi sumasagot yung mga to. Sunod niyang tinawagan yung mga kapatid niya, hindi daw nila alam kung nasan yung mga magulang nila. Ang sumunod niyang tinawagan ay yung negosyong binabantayan ng tatay niya. Pero nagtataka rin yung mga tao dito dahil hindi nga din daw bumalik ito nung hapon. Dito ay agad nang tumawag si Ichiro ng mga pulis dahil sa tingin niya ay kinidnap yung mga magulang niya. Agad naman dumating yung mga pulis sa bahay nila, agad nag-imbestiga yung mga to, pero ang pinaka napansin ng mga pulis, kung sino man yung kumidnap sa mga magulang niya ay nagkaroon pa ng oras na punasan yung ilang mga talsik ng dugo sa paligid ng bahay. Pero mukhang nagmamadali yung mga to dahil hindi nila napunasan ng maayos na siyang nakita ng mga pulis. Nung sumunod na araw, January 17, ay nagsimula na itong mabalita sa Tokyo na may mag-asawang nawawala mula sa Adachi Ward. Pinakalat nila yung picture ng mga to. Yung lalaki ay si Norihiro Takahashi, 55 taong gulang, at si Kimei Takahashi, 52 taong gulang. Napansin ng mga pulis na medyo kakaiba yung kaso na to. Dahil walang forced entry dun sa bahay, hindi rin sira-sira yung mga gamit sa loob nito na parang may hinahanap kung sino man yung dumukot sa mag-asawa. Kaya't sa tingin nila kung sino man yung gumawa nito ay alam yung passcode ng pintuan ng bahay o kaya naman ay kakilala ng mag-asawa kaya hinayaan nilang pumasok ito sa loob. Ang pinakaunang suspect nila ay si Ichiro Takahashi, yung panganay na anak ng mag-asawa na siyang mismong nag-report sa mga pulis patungkol sa pagkawala ng mga magulang niya. Dahil sa pagtatanong-tanong nila sa mga kapitbahay ay napag-alaman nila na si Ichiro tsaka yung tatay niyang si Norihiro ay nag-away. Hindi naman sila nagkasakitan pero medyo malala yung sagutan nila patungkol ito sa property na bilhin ng mag-asawa na nagkakahalaga ng $250,000 sa ibang lugar. Ang gusto yata ni Ichiro noong mga panahon na yun ay ilagay yung pangalan niya sa titulo ng bahay. Pero ayon sa investigasyon ng mga pulis, ay may matibay na alibay si Ichiro na nasa trabaho siya buong araw. Sobrang konti ng mga impormasyon na kukuha ng mga investigador tungkol sa pagkawala nitong mag-asawa. Ang mga impormasyon na kuha lang nila sa mga kapitbahay ay patungkol nga sa pag-aaway ni Ichiro at ng tatay niya. At may ilang mga kapitbahay din na lumapit sa mga pulis na noong January 16 daw, bandang 1:00 ng hapon, ay nakita nila si Norihiro na lumabas ng bahay. After mga 30 minutes, nakita naman nila si Kimei na lumabas din
Pero naunang bumalik si Kimei makalipas lang ang ilang minuto. Siguro mga alas 3 o alas 4 ng hapon ay bumalik si Norihiro Takahashi sa loob din ng bahay. Pagkatapos nun ay hindi na nila to nakita. Wala rin silang narinig na pag-aaway mula dun sa loob ng bahay. So ang nasa isip ng mga pulis, kung nandun pa sa loob ng bahay yung mag-asawa, ay doon tayo mag-imbestiga. Inikot nila ngayon yung buong bahay na may 3 palapag. Sinilip din nila yung lupa sa paligid nito, baka nilibing yung mag-asawa. At nung sumunod na araw, January 18, yung isa sa mga pulis ay napunta sa changing room sa unang palapag ng bahay. Maraming dugo sa sahig nito. At dito ay napansin niyang pwedeng iangat yung sahig. Tinawag niya yung ilan sa mga pulis na kasama niya. At nung inangat nila yung sahig ng changing room, ay umalingasaw sa kwarto yung napakasangsang na amoy. Nung punto na yon ay alam na ng mga pulis kung saan ang gagaling yung masangsang na amoy na yon. Sa ilalim nito ay may nakita silang 2 bagay na nakabalot sa mga kumot. At nung inangat na nila yung mga kumot na yon, dito sila nakakita ng 2 bangkay. At yung mga bangkay na to ay si Norihiro Takahashi, 55 taong gulang, at si Kimei, 52 taong gulang. Silang mag-asawang nakatirang mismo sa bahay na yon na 2 araw na nilang hinahanap. Kaya't mula sa kidnapping case ay nalipat ito sa homicide investigation. Ang sumunod na ginawa ng mga pulis ay humingi sila ng kopya ng mga CCTV footage sa mga bahay sa paligid ng Takahashi family. Mapa CCTV man yan ng convenience store, establishment o building, ay kinuha nila yung mga footage nito noong January 16 ng hapon. At dito, bandang 1:00 nga ng hapon ay nakita si Norihiro na lumalabas sa street nila. Makalipas ang ilang minuto ay nakita naman nila si Kimei na sumusunod dito. Pero ilang sandali lang ay nakita na ulit si Kimei na bumabalik sa bahay nila. At makalipas pa ang ilang sandali ay nakakita sila ng 2 taong naka-face mask. Balot na balot yung katawan na naglalakad papunta sa bahay ng Takahashi family. Bandang alas 4 ay makikita na si Norihiro na umuuwi sa kanila. At nung oras na yon, alas 4 ng hapon ng January 16, sa tingin ng mga pulis na matay yung mag-asawa. Gamit yung mga CCTV footage sa mga street sa Tokyo, ay sinubukan nilang sundan yung mga galaw nung 2 taong naka-face mask at balot na balot yung katawan na maaaring gumawa ng krimen dahil sila yung may kakaibang mga galaw sa paligid ng property ng Takahashi family. At dito ay nakita nila yung isa sa mga suspect ay nagtapo ng basura sa isang basurahan. Para lang makumpirma na talagang may kinalaman yung 2 tao na tong naka-face mask sa pagkamatay ng mag-asawa, ay pinuntahan nila yung basurahan at tinignan kung ano yung tinapon dito. Dito ay na-recover nila yung plastic na tinapon ng isa sa mga suspect. Sa loob nito ay nakakuha sila ng mga damit at sapatos na may mantsa ng mga dugo. Nakumpirma ng mga pulis na yung sapatos na yon ay sapatos ni Kimei Takahashi na isa sa mga biktima. Dito ay kumpirmado ng may kinalaman nga yung 2. Nung nalaman ni Ichiro, yung panganay na anak ng mga biktima, na may nakuha ng lead o ebidensya yung mga pulis, ay agad siyang pumunta sa police station para makita kung ano yung natagpuan nila. At dito ay pinanood ng mga pulis sa kanya yung mga CCTV footage na nakuha nila. Habang pinapanood ni Ichiro yung mga CCTV footage na yun, ay nagulat yung mga pulis sa sinabi nito. Dahil kilala niya daw yung suspect na nagtapo ng basura na may lamang damit na may mantsa ng mga dugo at sapatos ng nanay niya. Ang pangalan daw nito ay Hazel Ann Baguisa Morales, 30 taong gulang, ex-girlfriend niya daw to. Nung nakumpirma na ng mga pulis na yung mga dugo na nakuha dun sa mga damit sa basurahan ay dugo ni Kimei at Norihiro Takahashi, ay hinanap na kaagad nila itong Hazel Ann Morales para arestuhin. Nung parehong araw ay naaresto nila to nung tinanong nila kung may kinalaman ba siya sa krimen. Ang sabi niya ay hindi niya daw to alam at wala siyang kinalaman dito. Ayon sa mga ebidensyang nakuha ng mga pulis, si Kimei ay may saksak ng 8 beses sa dibdib, habang si Norihiro Takahashi naman ay may 10 saksak sa parehong parte ng katawan. Masyadong malalim yung saksak dun sa 2, kaya't malabong ginawa ito ni Hazel Ann mag-isa. Masyado ring mabigat yung bangkay ng 2 biktima, kaya't malabong na ibalot niya to sa kumot mag-isa at nailagay sa ilalim ng changing room. Ang ginawa ngayon ng mga pulis ay sinundan naman nila yung galaw nung taong kasama ni Hazel Ann
doon sa CCTV footage nung nakita sila naglalakad papunta sa bahay ng Takahashi family. At sa pagsunod nila dito ay nakita nilang pumasok ito sa isang convenience store. May balot pa ng tela yung kamay nito at dito ay nakilala na nila yung isang suspect. Ang pangalan nito ay Brian Jefferson Leasing de la Cruz, 34 na taong gulang. At makalipas ang 3 araw nung naaresto nila si Hazel Ann, January 22, ay naaresto na rin nila si Brian. At dito na nga pumutok yung balita na may 2 Pilipinong naaresto sa Japan dahil sa pag-abandona sa 2 bangkay. Ang kaso nitong 2 nung umpisa ay corpse abandonment dahil napatunayan na nga ng mga investigador na yung 2 na to ay nandun sa bahay nung nangyari yung krimen, pero hindi pa nila napapatunayan na silang 2 yung gumawa ng pagpatay. Medyo mabigat yung krimen na to, kaya nagiging maingat yung Metropolitan Police Department. Dahil kung sakaling mapatunayan na yung 2 Pilipino na to yung pumatay dun sa mag-asawa at sila din yung nag-abandona dun sa 2 bangkay, ay maaari silang maharap sa death penalty. Yung kumalat yung balita na to, yung DFA ng Pilipinas o Department of Foreign Affairs ay agad nang ipag-ugnayan sa Japan. Ang kaso nga lang, limitado lang yung pwedeng gawin ng DFA sa pangyayari na to. Ang tanging magagawa lang nila ay suportahan yung kababayan natin, pero hindi sila pwedeng mangialam syempre sa investigasyon. Gayunpaman, alam naman ng DFA maging ng mga Pilipino sa Japan na patas mag-imbestiga ang mga Hapon. Nagbigay na ng komento at opinyon yung ilan sa mga Pilipino na sana mapatunayan na hindi si Hazel Ann at si Brian yung gumawa ng krimen. Maging yung pamilya ni Hazel Ann Morales dito sa Pilipinas ay nagbigay na rin ng pahayag na hindi daw ito magagawa ng kamag-anak nila. May maayos na trabaho si Hazel, okay yung sahod niya, hindi siya makakagawa ng ganitong krimen. Ang maaaring nangyari daw ayon sa mga kamag-anak ni Hazel ay na-set up lang yung kamag-anak nila. Maaaring patay na yung mag-asawa nung pumunta si Hazel dun sa bahay, kaya napilitan lang siyang linisin yung bangkay at itapon yung basura. Maaaring dinadamay lang o iniipit si Hazel. Sa interrogation naman ng mga pulis kay Hazel Ann, ang palaging sagot lang nito ay wala daw siyang kinalaman dito at hindi niya to alam. Pero sa kabilang banda naman, si Brian Jefferson de la Cruz ang palaging sinasagot ay nadamay lang daw siya dito. Sinunod niya lang yung utos ni Hazel Ann. Nandun daw siya sa bahay nung nangyari yung krimen, pero hindi siya yung pumatay. May mga hiwa ng kutsilyo si Brian Jefferson sa kamay, kaya't hindi niya maitanggi na nandun siya. Nananatili man yung mga sagot ni Hazel na wala siyang kinalaman dito. Ang kaso nga lang sa paglipas na mga buwan sa pag-iimbestiga ng mga pulis, bandang March, yung kaso sa kanilang corpse abandonment at trespassing ay naitaas na sa double murder. Dahil nagsimula nang lumabas yung ilan sa mga ebidensya na yung DNA ni Brian Jefferson ay tumugma na sa mga DNA doon sa crime scene. Habang nakakuha naman yung mga pulis ng CCTV footage na nakita si Hazel Ann sa isang tindahan na bumibili ng kutsilyo. Ang tanong ngayon, ano kayang pwedeng maging motibo ni Hazel Ann at ni Brian de la Cruz sa pagpatay dun sa mag-asawa? Ex-boyfriend nga ni Hazel Ann yung anak ng Takahashi. Pero walang kinalaman dito si Brian de la Cruz. Hindi niya kilala yung Takahashi family, hindi niya narinig yung mga to, hindi siya nagtrabaho sa mga to. Bakit kaya siya nadamay? Si Kimei Takahashi at Norihiro Takahashi ay parehong negosyante. Mahigit 2 taon pa lang ang nakakalipas nang lumipat sila sa Adachi Ward kung saan sila pinatay. Hindi sila masyadong close sa mga kapitbahay nila dahil halos buong araw ay nagtatrabaho yung 2. Mapaaraw man yan, mapagabi, ay palaging busy yung 2. Sa kabila nito, ayon sa mga customer at mga empleyado ay mabait daw yung mag-asawa. Parehas man silang tahimik at pribado, pero magaling silang makisama. Kaya rin siguro naging successful yung ilan sa mga negosyo nila. Kaya hindi na lang maisip ng mga tao kung paano may makagagawa dun sa mag-asawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Ayon naman sa pag-iimbestiga ng Metropolitan Police Department, ito yung mga impormasyon nila kay Hazel Ann Morales. Galing ito sa mga testimonya ng mga kaibigan, mga naging kasamahan nito at mga ebidensyang nakuha nila.
Dumating si Hazel sa Japan taong 2017. 23 taong gulang pa lang siya nito. Desidido at punong-puno ng pangarap. Nagtrabaho si Hazel bilang isang hostess sa isang Filipino bar. Dahil maganda siya, bata, magalang at magaling mag-Japanese ay palagi siyang nire-request ng mga Hapon na customer nila na makasama siya sa lamesa. Yung ilan sa mga customer na to ay gumagastos ng malaking pera. Makasama lang siya sa table, makakwentuhan at makainuman. Dahil dyan ay unti-unti nang sumikat yung bar nila. Yung isa sa mga regular customer nila na sobrang yaman ay gumagastos ng mahigit sa $130,000 o mahigit sa 8 milyong piso sa isang gabi lang, makasama lang ng mahabang panahon si Hazel sa lamesa. Pero nagbago to lahat nung yung customer na to ay nakita sa social media na may picture si Hazel Ann na nakapangkasal, may katabing lalaki na parang wedding picture. Ipiniliwanag naman ni Hazel yung picture na yon na peke lang daw yung kasal para lang makapag-stay siya ng matagal sa Japan, at yung lalaki sa picture na yon ay anak ng may-ari ng bar. Pero sa kabila nito, yung ilan sa mga regular customers nila ay tumigil na sa pagpunta sa bar na yon. Dahil halos lahat pala ng mga hostess sa bar na yon ay kasal na. Ginawa nila tong lahat para makapag-stay sila ng mas mahabang panahon sa Japan at para makakuha na rin ng permanent residency. Dahil dito ay nagkaroon ng financial crisis yung bar na pinapasukan nila Hazel, dahilan para magsialisa na sila dito. At nung mga panahon din na to ay nagdadalang tao si Hazel. Ang bali-balita ng mga kaibigan niya ay umuwi ito sa Pilipinas. Iniwan muna dito yung anak niya at bumalik ulit sa Japan. Bandang 2019, yung ilan sa mga kasamahan dati ni Hazel ay nakita ulit ito sa isang Filipino bar sa Ueno, isang sikat na distrito sa Tokyo. Nagtatrabaho ito ng gabi sa bar habang sa umaga naman ay isang assistant nurse sa isang ospital. Dito ay nagsisimula na ngang mangutang si Hazel sa mga kaibigan niya. Ang tawag na nila dito kay Hazel ay Aya. Nakakapagbayad naman ito nung umpisa, kaso nga lang nung mga sumunod na buwan ay nadidelay na yung mga bayad niya. Nung tinanong siya ng mga kaibigan niya bakit pa siya nangungutang, bakit siya kinakapos, sa kabila ng dala-dalawa naman yung trabaho niya, ang sabi nito ay masyado daw marami nangyayari sa buhay niya ngayon. Nagde-divorce sila ng asawa niya dahil wala nga tong pera. Ilang buwan siya nawala ng trabaho, umuwi siya ng Pilipinas, iniwan niya yung anak dito, bumalik ulit sa Japan. Kaya ngayon ay nagbabawi pa lang siya o naghahabol sa pera. Hanggang lumipas ang mahigit sa 1 taon ay bigla na lang nawala si Aya. Hindi nila malaman kung saan ito nagpunta hanggang sa ilang mga tao na ang nagsisimulang maghanap dito. Ilan pala sa mga katrabaho nila at mga customers ay nautangan nito at ngayon ay nagtatago na at mukhang hindi na kayang magbayad. Hanggang sa nagulat na nga lang sila noong 2024 na nasangkot ito sa isang krimen dahil ang buong akala nila ay umuwi na to ng Pilipinas at hindi na babalik sa Japan. Mga bandang 2021 pala ay nagkakilala si Aya o si Hazel Ann at si Ichiro Takahashi. Naging maayos naman yung mga unang taon nilang pagdi-date. Pinakilala ni Ichiro si Aya kay Kimei Takahashi at Norihiro Takahashi na mga magulang ni Ichiro. Okay naman yung pakikitungo ni Kimei at Norihiro kay Aya. Maganda naman ito, magalang at magaling mag-Japanese. Ang kaso nga lang, nung napag-usapan na yung kasal, ay tumutol dito yung nanay ni Ichiro na si Kimei. Hindi malaman kung anong eksaktong dahilan, pero ang malamang sa malamang nito ay dahil sa pera, dahil malaki ang utang ni Aya kay Ichiro. At dahil sa pagtutol na to ni Kimei ay naging problema ito nung magkasintahan hanggang sa tuluyan na nga silang naghiwalay. Umabot na sa punto na yung utang ni Aya ay inireport ni Ichiro sa Police Department ng Tokyo na hindi daw ito nakakapagbayad sa kanya, gusto niya daw itong i-report. Matapos maghiwalay ni Ichiro at ni Hazel Ann o Aya ay hindi na ulit sila nakapag-usap. Hanggang noong January 16, 2024, mga bandang umaga ito o tanghali, nasa trabaho nito si Ichiro, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Aya o Hazel Ann. At kinakausap siya nito na kung gusto niya daw ulit magsimula silang dalawa, pero hindi ito pinansin ni Ichiro. Hanggang mga bandang 5:00 ng hapon, nakatanggap si Ichiro ng text mula kay Aya na ang tanging message nito ay it's over. Hindi ulit ito pinansin ni Ichiro, inisip niya baka ang ibig sabihin na to sa it's over na titigil na to, hindi na siya tatawag, hindi na sila mag-uusap, kaya hinayaan niya na lang. Ang kaso nga lang, kinagabihan ng araw na yon nung umuwi siya sa bahay nila,
ay nakita niya na yung mga bakas ng dugo sa bahay nila. Kaya naman nireport niya na to sa mga pulis. Hindi niya naman inasahan na may kinalaman pala dito si Hazel Ann Morales. Napagtanto na lang ni Ichiro na yung message nitong "It's over" ay may kinalaman pala sa nangyari sa mga magulang niya. Napagtanto niya lang to nung napanood niya yung CCTV footage na nakuha ng mga pulis nung nakita nila si Morales na nagtatapon ng basura na may mga marka ng dugo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masigurado ng mga pulis na kung si Hazel Ann at si Brian Jefferson lang ba yung pumasok sa loob ng bahay, dahil hanggang ngayon si Hazel ang tanging sinasagot sa mga pulis ay wala daw siyang kinalaman dito at hindi niya daw alam yung nangyari. Sa kabila ng may mga ebidensya nang nanggaling siya dun sa loob ng bahay nung nangyari yung krimen. Kung may iba man silang kasama dito ay siya ang nakakaalam, pero hindi talaga siya nagsasalita. Ang teorya ng iba, baka may iba nga silang kasama dun sa bahay na silang pumatay dun sa mag-asawa pero hindi sila makapagsalita dahil sa takot. Maaaring tama nga yung sinasabi ni Jefferson na nadamay lang siya dito, tinulungan niya lang si Hazel pero hindi talaga sila yung pumatay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa natin yan nalalaman dahil hindi pa nga sila nagsasalita. Si Brian Jefferson ay dumating sa Japan noong July 2023 bilang isang trainee sa isang kumpanya, kaya't hindi pa rin malaman kung bakit siya pumayag sa pabor na hinihingi sa kanya ni Hazel para madamay siya sa krimen na to. Para isaalang-alang niya at isugal yung trabahong meron siya sa Japan. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin silang dalawa sa detention center ng Japan habang naghihintay sa paggulong ng mga kasong isinampa sa kanila. Ayon sa ilang mga report, mahaba daw talaga mag-imbestiga yung mga pulis sa Japan, pero patas yung mga to at sigurado sila sa mga kaso at sentensyang ipinapataw nila. Sa pagbabasa ko ng mga articles at panonood ng mga videos, yung ilan sa mga kababayan natin sa Japan, nung mga buwan at kasagsagan ng pag-aresto sa dalawang Pinoy na to, ay nahihiya daw silang sabihin na Pilipino sila. Dahil sa halos lahat ng mga front page ng mga dyaryo dun sa Japan, ay nakalagay dito 2 Pinoy ang inaresto dahil sa pagpatay. Sa lahat ng mga balita, bawat umaga at gabi, ay ito yung laman sa balita. Ang krimen na yon ay tinuturing na isa sa mga pinakamalalang krimen dahil double murder ito at maaaring makapataw ito ng death penalty kung sakaling mapapatunayang sila talaga ang pumatay. Pero gaya nga ng alam natin na sa mata ng batas, ang inaakusahang kriminal ay nananatiling inosente hanggang mapatunayang guilty. Ang suporta naman ng DFA ng Pilipinas ay hindi napuputol sa mga nangangailangan ng tulong sa iba't ibang bansa. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.